Ngayong September 17, kasama ang buong pwersa ng News 5. Narito na ang mga umaaksyong balitang hatid ng Frontline sa umaga. Bagyong Hener, napanatili ang lakas nito. Storm signal warning nakataas na sa ilang bahagi ng Metro Manila at mga karating probinsya. Mga crewmate ng BRP Teresa Magbanwa, ikinuwento ang kanilang pinagdaanan sa 5 buwang pagbabantay nila sa May Escoda Shoal. Dating Mayor Alice Go, pinayagan ng Korte ng Valenzuela na dumalo sa pagdinig ng Senado ngayong araw. Dating Presidential Spokesperson Harry Roque, umalma sa pagturing sa kanya ng Kamara bilang isang pugante. 3, kabilang ang isang bata, patay sa sunog sa Bulacan. At American-Japanese historical drama na Shogun, hakot parangal sa 2024 Emmy Awards. Isang panibagong barko ang papunta na ng Escoda Shoal para ituloy ang misyon ng BRP Teresa Magbanwa na magbantay roon. Personal namang ikinuwento sa News 5 ng commanding officer ng BRP Teresa Magbanwa ang karanasan nila habang nasa laot. Sa kabila ng hirap na dinanas, handa pa rin daw bumalik sa Escoda Shoal ang mga tauhan ng barko. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Sa pagbisita ng News 5 sa kababalik lang na BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard sa Palawan, nakausap namin ang commanding officer ng 63 crew ng barko na si Lieutenant Commander Efren Duran. Kwento niya, sa halos 5 buwan nila sa laot habang nakabantay sa Escoda Shoal, nagsimulang magkulang ang supply nila ng pagkain at tubig nang harangin sila ng mga puwersa ng China. Agosto nang mag-umpisang kordonan ng Chinese vessels ang barko, kaya hindi na nakalapit ang mga resupply vessel ng Pilipinas. Dahil wala na halos pagkain, 3 linggong puro lugaw lang ang kinain ng mga crew ng BRP Teresa Magbanwa. Ayon kay Duran, mas tumindi ang kalbaryo nila nang masira ang desalination machine ng barko na gumagawa ng malinis na tubig. Kaya napilitan silang mag-improvise para maggamit pang inom ang tubig ulan. At ang tumutulong tubig galing sa aircon ng barko. Para siyang distilled water kasi parang moist siya, dadaan siya sa filter. Dahil doon sa moist na yon, nakakaproduce kami ng tubig ng siguro mga 4 na bote na pang-inom sa loob ng 24 hours. Dahil sa kakulangan sa tubig, 4 na crew ng barko ang tinamaan ng dehydration at kinailangang isugod sa ospital pagdaog sa Palawan. Ang ibang crew naman ngayon lang ulit nakakain ng maayos at nagbabawi ng tulog. Sa kabila ng naranasang kalbaryo, handa pa rin daw bumalik si Duran sa Escoda Shoal para igiit ang karapatan ng Pilipinas. Proud kami, sir, na kahit mag-isa lang kami doon, hindi naman namin sila pinoprovoke. So, nagtatrabaho lang kami doon. Walang mga aggression kaming ginawa sa kanila. Pag binigyan ako ng order na mag-deploy ulit, larga kami ulit, sir. Una nang iginiit ng China na teritoryo nila ang Escoda Shoal at iligal ang presensya roon ng Pilipinas. Pero kahit umalis muna ang barko natin, iginiit pa rin ng Philippine Coast Guard na hindi natin inaabandona ang Escoda dahil mas may karapatan tayo sa bahura na pasok sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ. We have not lost anything. We did not abandon anything. We can deploy vessels anytime we like. We can go there anytime we like. Our DFA stated that our presence will be maintained in the shoal. So it's not a withdrawal. 11 Chinese maritime militia vessel na lang ngayon ang naiwan sa Escoda Shoal. Papunta na ulit doon ang isa pang barko ng Pilipinas na magsisilbing kapalit ng BRP Teresa Magbanwa. Mula sa Puerto Princesa City, Palawan, nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5.
Bahagyang humina ang bagyong Hener matapos dumaan sa Cordillera. Huling namataan ang bagyo sa Ambagyo, Nueva Vizcaya. May taglay itong lakas ng hangin na aabot ng 55 kilometers per hour at bugso na aabot ng 70 kilometers per hour. Kumikilos ito patimog sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa loob ng 12 oras, posibleng humina ang bagyong Hener at maging low pressure area. Pero kapag dumating ito sa dagat ng Ilocos Sur o La Union, maaring lumakas ito at maging tropical storm. Ayon sa Pag-asa, posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo mamayang gabi o bukas ng umaga. Sa ngayon, nakataas ang signal number 1 sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province at Benguet. Signal number 1 din sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, pati sa Hilaga at gitnang bahagi ng Bataan. Sinailalim din sa signal number 1 ang Aurora, maging ang hilagang bahagi ng Quezon, Rizal at Metro Manila. Marami pa ring lugar sa bansa ang nagkansela ng pasok dahil sa epekto ng bagyong Hener. Alamin kung saan ang mga lugar na yan sa Frontline Report ni Gerard de la Peña. Nagkansela ng klase ang maraming lugar sa bansa sa gitna ng epekto ng bagyong Hener. Dito sa Metro Manila, walang pasok sa lahat ng antas, public at private sa Valenzuela, Marikina at San Juan. Preschool hanggang senior high school naman sa Navotas, Malabon, Manila, Quezon City at Mandaluyong. Sa probinsya ng Bulacan, all levels din walang pasok sa mga bayan ng Kalumpit, Bulacan, San Rafael, Hagonoy, Obando, Paumbong, Angat, Balagtas, Bukawi, Malolos, baging sa Pandi, Giginto, Marilao, Maykawayan, Plaridel, San Ildefonso at Santa Maria. Hanggang elementary lang sa Pulilan, habang hanggang senior high school lang sa San Miguel. Ganyan din sa mga probinsya ng Abra at Pangasinan, Dagupan City, Ilocos Sur, La Union, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora at San Marcelino sa Zambales. Sa lahat ng antas din kanselado sa Cabanatuan, Gapan, Hain at Zaragoza sa Nueva Ecija. Angeles, Pampanga, Tarlac City, Magsaysay sa Occidental Mindoro, Coron, Camarines Sur at Naga City. Kasama rin sa all levels cancellation ng Sorsogon City, Daraga Albay at Balingoan sa Misamis Oriental. Samantala, preschool hanggang senior high school naman kanselado sa Benguet, Baguio, Tuguegarao, Botolan, Candelaria, Capas, Concepcion at Infanta. Maraming bayan din sa Negros Occidental ang nagkansela ng pasok. All levels sa Binalbagan, Silay City, Bagao, Kawayan, Enrique B. Magalona, Himamaylan, Hinigaran, Hinobaan, Kabangkalan at Isabela. Gayon din sa La Carlota, Moises Padilla, Murcia, Palupandan, Sipalay, Talisay at Victorias. Preschool to SHS naman sa Cadiz at Bacolod City. Sa Antigua naman, all level sa Aninii, Belison, Kulasi, Patnogon, Sebaste at Tobias Fournier. Hanggang bukas, Miyerkules naman po, walang pasok sa lahat ng antas sa bayan ng Barbaza sa Antique. 6 pang bayan na nagkansela ng klase mula preschool hanggang senior high school sa Antique. Gayon din sa Buenavista, Guimaras at mga bayan ng Alimodjan, Leganes at Iloilo City. Tutok lang sa News 5 para sa mga updates tungkol sa sama ng panahon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Malalakas na alon ang kalaban ng mga barko at pasahero sa Central Visayas dahil sa bagyong Ferdy at Habagat. Kaya naman, kinansela na ang ibang biyahe para iwas disgrasya. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Kinailangan ng akayin ng pasaherong yan habang pababa ng barko sa Angasel Port sa Lapu-Lapu City kahapon. Isa lang siya sa mga pasaherong hilong-hilo sa biyahe dahil sa maalon na karagatan sa gitna ng masamang panahon. Ang iba sa mga pasahero nitong weekend pa dapat babiyahe. Pero sa lala ng lagay ng dagat, dala ng bagyong Ferdy at Habagat, ipinagpaliban muna ng pamunuan ng ibang biyahe. Kahapon wala mo kabiyahe kay bawal kayo. Magkahapon ra. Kahapon biyahe. Karon biyahe na karon. Pero selected kararadag ko. So far okay naman po, malaki lang yun po yung alon. So kahapon yung pinakamalaki talaga. Kaya walang bumabiyahe kahapon kasi mas malaki alon. Ganun na pag-iwang Mas maayos naman na ang biyahe kumpara nung weekend. Nitong Sabado kasi daan-daang pasahero ang na-stranded sa Pantalan. Sa sobrang lakas kasi ng alon, dala ng masungit na panahon, sinuspindi ang lahat ng biyahe. Pero pinayagan din agad bumiyahe ang malalaking barko nang bahagyang umayos ang panahon kinahaponan.
Sumisigaw naman ang mga pasahero habang humahampas ang malalaking alon sa gilid ng barkong ito nitong linggo. Babiyahe dapat ito patong Dumaguete pero napilitan itong bumalik sa Bohol dahil sa lakas ng hampas ng alon. Para maiwasan ito, kinansila ng ilang barko sa Pier 1 sa Cebu City ang kanilang mga biyahe kahapon. Pero may mga dumarating pa rin ng mga pasahero sa Pantalan sa kabila ng masamang panahon dahil may ibang barko pa namang kinakayang pumalaot. Sa huling tala ng Coast Guard Central Visayas kahapon ng hapon, nasa 52 pasahero na lang ang stranded sa mga pantalan sa rehiyon. Higit 400 motorbangka naman ang hindi pinapayagang pumalaot. Suspindido rin ang biyahe ng 16 na vessel at 6 na rolling cargos para makaiwas sa pinsala. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5. Sa ibang balita, iniimbestigahan na ngayon ng Philippine National Police ang sinasabing private army ni Pastor Apollo Kibuloy na tinatawag niyang Angels of Death. Ayon sa PNP, nadiskubre nila ang armadong grupo ng pastor dahil sa sumbong ng mga inabuso nitong miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Sinusunod daw ng armadong grupo ang anumang iutos ni Kibuloy. Kaya isa sa trabaho ng Angel of Death ang takutin daw ang mga biktima ng pastor para hindi ito magsumbong sa mga otoridad. Sa ngayon, tukoy na ng PNP ang ilang miyembro ng grupo kaya plano rin nilang silipin kung lisensyado ang mga hawak nitong armas. Private army in the sense na they're taking orders from Apollo Kibuloy, definitely, kasi sila nga ang ginagamit para panakot dito sa mga batang ito. Kaya po sila natatakot doon sa Angels of Death dahil hindi lang sa kanila sila sasaktan, hindi lang sila ang i-harm, including po yung kanilang family members. Plano ng Philippine National Police na kasuhan ang ilang opisyal ng Kingdom of Jesus Christ na tumulong umano kay Pastor Apollo Kibuloy na magtago. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, obstruction of justice ang plano nilang isampa laban sa mga KOJC official. Kabilang daw sa mga makakasuhan ang mga nagsabi na wala sa loob ng KOJC compound sa Davao City ang pastor. Bumuo na raw ng Special Investigation Team ang mga polis para matukoy kung sino-sino ang kanilang kakasuhan. September 8 nang sumuko si Kibuloy matapos ang higit 2 linggong paghanap sa kanya sa loob ng KOJC compound. Samantala, nanindigan naman si dating presidential spokesperson Harry Roque na hindi siya pugante kahit pinaghahanap siya ngayon ng mga pulis. Sa kanyang Facebook Live kahapon, sinabi ni Roque na pinag-iinitan lang siya ng kamera dahil sa isa umanong video ni Pangulong Bongbong Marcos na siya raw ang pinagbibintangang nagpakalat. Matatanda ang pinasight in contempt ng Quad Committee si Roque dahil hindi nito naisumite ang pinasumpinan nilang mga dokumento kaugnay ng kanyang yaman. Itinuturo rin siyang may koneksyon sa Pogo. Pero giit ni Roque, hihintayin niya ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ang arrest order. Hindi ako pugante dahil ako po ay lumabag sa batas. Pugante ako sa Kongreso lamang. Wala po akong pakialam. Dahil ang tingin ko naman, kung ako'y na-cite in contempt of Congress, ang Kongreso naman po cited in contempt of the people of the Philippines. Hindi po tama yung ginagawa nila. Pasigaw-sigaw, kapag ayaw na sagot, contempt kaagad. Nagpa-power tripping na po sila. Buwelta naman ni Congressman Johnny Pimentel, hindi nila pinupolitika si Roque. Hanggat wala raw desisyon ang SC, mananatili siyang wanted. Sa ngayon, patuloy ang pagtugis ng PNP kay Roque. Kung ayaw niya ng sabihan siyang fugitive, sumipot na lang siya sa hearing. If he has nothing to hide, wala naman sigurong masamang tumalo siya sa hearing. Sa ibang balita, mas malaki na ang maiuwing sahod ng mga manggagawa sa Calabarzon. Inaprubahan na kasi ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards ang 21 pesos hanggang 75 pesos na aumento sa minimum wage sa rehiyon. Epektibo na ito simula katapusan ng buwan pero hahatiin daw sa 2 tranche ang pagpapatupad nito sa piling mga lugar. Para sa non-agriculture sector, aakyat sa 450 hanggang 560 pesos ang arawang sahod. Tataas rin ng 200 sa 425 pesos hanggang 500 pesos ang maiuwing sahod ng mga nasa sektor ng agrikultura. Nasa 425 pesos naman ang minimum wage ng mga retail at service establishments na hindi lalagpas sa 10 ang empleyado.
Sa ibang balita, magkakaroon ng water rate adjustments sa Maynilad at Manila Water sa susunod na buwan. Unahin po muna natin ang dagdag singil ng Manila Water. Magkakaroon ng 3 pesos 65 centavos ang patong sa bill ng mga di lalagpas sa 10 cubic meters ang konsumo. Higit 16 pesos naman ang dagdag singil sa mga kumukonsumo ng hanggang 30 cubic meters. Magkakaroon naman ng bawas singil para sa mga customer ng Maynilad. Nasa 83 centavos hanggang higit 6 pesos ang tapyas sa billing ng mga customer. Depende pa rin po yan sa konsumo. Susunod, lalaking mahigit 1 dekadang nagtago dahil sa panghahalay, arestado. 3 kabilang ang isang bata patay sa sunog sa Bulacan. At pipeline malapit sa Houston, Texas sa Amerika na sunog. Mga residente sa lugar inilikas. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Matapos ang higit 1 dekadang pagtatago, naaresto na ang ikatlo sa most wanted list ng Valenzuela City ng halay at nakabuntis umano ng menor de edad ang sospek. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Inaaresto ka namin sa bisa ng warrant of arrest sa kasong rape. Hindi na nakapalag ang 45 anyos na lalaking ito nang silbihan ng warrant of arrest ng Valenzuela Police sa Pililla, Rizal noong Biyernes. Ayon sa mga pulis, mula 2012 pa pinaghahanap ang suspect si alias Santiago matapos umanong manghalay ng 15 anyos na babae. Isang confidential informant nga po na nakapagturo sa kinaroroonan na sa pinagtataguan po ng akusadong bumahasa at nakabuntis din sa 15 anyos na batang babae. Base sa impormasyon, magkapit-bahay lang noon ang akusado at ang biktima sa Valenzuela. 3 beses umanong pinagsamantalahan ng akusado ang biktima. Ikatlo siya sa most wanted list ng Valenzuela Police. Nasa kustodiya na ng Valenzuela City Police Station ngayon ang suspect. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang suspect kaugnay ng kinasangkutang kaso. No comment po ako, ma'am. Nahaharap siya sa 3 counts of rape. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Sa ibang balita, 8 ang sugatan kabilang ng 2 driver matapos bumangga ang isang bus sa truck sa Nagilian, Isabela. Yan at iba pang balita sa probinsya sa report ni Gerard de la Peña. Wasak ang harapang bahagi at halos matanggal ang pinto ng bus na ito matapos bumangga sa 12-wheeler sa Nagilian, Isabela. Basag din ang isa nitong bintana. Base sa investigasyon, magkasunod na dumadaan sa kalsada ang truck at ang bus. Ilang saglit pa'y bumagal ang takbo ng truck dahil may bibilhin sana sa tindahan ang driver nito. Doon na nabangga ng bus ang likurang bahagi ng truck. Nagtuloy-tuloy pa ang bus at nadamay pa ang isang 10-wheeler na nakaparada sa gilid ng kalsada. Nasugatan sa insidente ang driver ng bus, 6 nitong pasahero at driver ng 12-wheeler. Nagpapagaling na sila sa ospital. Palutang-lutang at wala ng buhay ng matagpuan ang 9 na taong gulang na lalaki sa irigasyon sa Reyna Mercedes, Isabela. Ayon sa mga pulis, mula pa noong Sabado hinahanap ang biktima. Nagpaalam daw ito sa kanyang pamilya na pupunta lang sa isang kamag-aral pero hindi na umuwi. Inaalam pa kung paano napunta sa irigasyon at nalunod ang bata. 3 naman ang nasawi matapos masunog ang tindahan ng e-bike sa bayan ng Bulacan sa Bulacan. Sunog na sunog ang mga gamit sa loob ng establishmento. Kabilang sa nasawi ang magka-live-in na may-ari ng gusali at batang babaeng 8 taong gulang. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection kung ano ang pinagmula ng apoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nag-apoy ang isang gas pipeline sa Texas po yan, sa Amerika. Kitang-kita sa isang aerial shot ang pagbuga ng apoy mula sa isang valve station. Nagliyab kasi ang sumigaw na gas mula sa nasirang tubo. Dahil sa apoy, nawala ng kuryente ang libu-libong bahay at mga establishmentong malapit dito. Napilitan din lumikas ang ilang mga residente. Ayon sa kumpanyang nagmamay-ari sa pipeline, mayroong pumasok na sasakyan sa property nito at tumama sa valve. Gumugulang naman na ang investigasyon ng lokal na pamahalaan. Sa ngayon patuloy ang pagbomba ng tubig sa apoy.
Susunod, American-Japanese historical drama na Shogun, makasaysayan ng panalo sa Emmy Awards. Mas malakas at determinadong EJ Obiena asahan na raw sa kanyang pagbabalik mula sa injury. At batang babae sa Amerika sinubukang tangayin ng aso ng kapitbahay, laruang husky, iniwan pa niya bilang decoy. Tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Humakot ng parangal sa Emmy Awards ang American-Japanese series na Shogun. 18 Emmy Awards ang inuwi ng Shogun, kabilang ang major prize na Outstanding Drama Series. Makasaysayan ito dahil ang Shogun ang kauna-unahang non-English series na nanalo ng nasabing award. Wagi rin ng Best Lead Actor at Lead Actress ang mga bida nilang sina Hiroyuki Sanada at Anna Sawai. Humakot din ng award ang Netflix series na Baby Reindeer. Wagi ang serye bilang Best Limited Series. Ang lead star nitong si Richard Gad ang nagwaging Best Actor in a Limited Series at siya rin ang nanalo ng Best Writing. Habang ang co-star niyang si Jessica Gunning ang nanalong Best Supporting Actress sa parehong kategorya. 9 days na lang. Pasko na. Grabe! Oh, ang ganda ng countdown natin, 99 na. 99, ayan ay Christmas tree. Malapit na. Jose Marichan, pasok! Pasok na, yan na. At yun po, ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga.